Magtabi-tabi po ka muna bago ka umihi at tumura sa kung saan-saan. Stay. Ako si Totoy. 2019 na mangyari ang kababalagan na to sa papa ko. Pandemic pa nito at halos walang-wala kami. Mahigit 3 buwan ng lockdown nito sa lugar namin. Di makapagtrabaho yung mama ko, kaya madalas nangungutang na lang kami ng kakainin namin. Minsan dahil wala pang ulam na naluto, kahit orasan ng hapunan, ang ginagawa ko, nagpapalipas na lang ako ng gutom sa panonood ng TV. Habang nanonood ako, tinawag na ako ng mama ko kasi may nakuhaan na raw siya ng ulam. Ganito lang lagi ang routine namin buong lockdown. Pero bago matapos ang taon na to, yung papa ko, nagka-COVID siya. Ang problema lang namin ng mga panahon na to ay kung saan kami kukuha ng pambili ng gamot ni papa. Kasi ng taon na to, umaasa na lang kami sa ayuda galing sa barangay namin. Simula nang magkasakit si papa, ako na muna ang nag-alaga ng mga manok at baka ni papa. Kasi sobrang nanghihina pa siya nito. Hanggang isang araw, naisipan niyang pumunta sa likod ng bahay ng kapitbahay namin. Tabing ilat yon pero doon din nakalagay yung mga alagang manok niya. Umupo daw siya doon sa isang puno ng mangga. Tapos pagbalik niya sa bahay, sinisinok na siya. Akala nga namin normal na sinok lang yun nalilipas din. Pero makalipas ang ilang linggo, hindi nawawala yung sinok niya. Gusto na sana namin siyang ipa-check up kaso baka sabihin sintomas ng COVID at i-confine siya. Ayaw din naman niya na mag-stay sa ospital. Pero pagsapit ng gabi, sobrang lala ng sinok niya. Halos hindi siya makahinga. Lumipas ang ilang araw, nakikita na namin ang pagpayat ni Papa. Isang gabi, 11 PM na nito. Sinisinok siya habang kausap si Mama. Yung tita namin na nasa probinsya, gusto sana siyang makausap ni Papa pero hindi siya makapagsalita ng maayos dahil sa tuloy-tuloy na pagsinok niya. Nang marinig ni tita yung sinok ni Papa, sabi niya, hindi na daw normal yon kasi halos hindi na makahinga si Papa. Kaya umakyat agad si tita sa bahay ni Lolo at nag-video call sila. Narinig ni Lolo yung sinok ni Papa. Sinabi niya agad kay Mama na Kumuha ka ng malaking bote at lagyan mo yun ng maraming tubig. pagkatapos makakuha ni Mama ng inutos ni Lolo, sabi niya, Itapat mo yung speaker ng cellphone sa bunganga ng bote. pagtapat ni Mama dun sa butas ng bote, biglang may binulong si Lolo sa bote na hindi namin maintindihan. Parang ibang lengguwahe. Pagkatapos nun, minadali niya kaming ipainom kay Papa yon. Pagkalipas lang ng ilang minuto, tumigil na yung pagsinok ni Papa. Sabi ni Lolo, ituloy niya lang daw na inumin yung tubig sa bote hanggang maubos. Dito na pinaliwanag ni Lolo sa amin kung bakit nagkaganon si Papa. Nagalit sa kanya ang isang tikpalang na bantay sa may ilat. Dito na sinabi ni Papa na umihi raw siya doon at dumura sa harap nun. Kaya sabi ni Lolo, buhang sinipa daw siya sa dibdib nun. Nang tinignan namin yung katawan ni Papa, bakas na bakas yung paa ng tikbalang. Pero hindi yun namamaga, para lang may nakaukit na hugis na paa sa dibdib niya. Sabi ni Lolo kay Papa, kapag gumaling daw siya, magpausok siya sa likod ng bahay namin hanggang sa ilat at humingi ng tawad sa tikbalang sa nagawa niyang kasalanan. Lumipas ang ilang linggo, gumaling na si Papa ng tuluyan. Nakapagbawi na rin siya ng lakas at pinagpatuloy niya rin yung sinabi ni Lolo na magpausok hanggang sa may ilat. Hindi na naulit yung sinok niya. Ang tanging bilin lang ni Lolo, wag na wag siyang pupunta sa ilat kapag may sakit siya. At magsabi daw siya ng tabi-tabi po kung may gagawin siyang makakasagabal sa kanila. Kasi baka daw maulit yung mangyari sa kanya at baka hindi lang daw pagsinok ang gawin sa kanya ng tikbalang.